Karapat dapat manguna mga maunlad na bansa sa pagbabawas ng buga ng carbon dioxide. Kasi nanggaling naman sa kanila ang marami dito sa global warming. Yung industrialization, kasi noong mga unang panahon, lalo na yung industrialization, mga smokestacks, kung ano-ano. Yung paggamit ng gasolina, ng coal, yun ang malaking kontribusyon sa climate change. Kaya mga mauunlad na bansa, sila ang dapat manguna sa pagbaba ng carbon emission. Tayo, anong ibababa natin sa ating carbon emission? We're already in fact 1/2 of what is needed, of what should be the goal of other countries. So, syempre, we want to do our own part, we want to contribute, pero napakaliit naman ang kontribusyon na magagawa natin because right now, we're already even below the minimum, below the maximum that they would want the world to have. Kailangan din, pero tayo ang magandang halimbawa ng climate taker, hindi climate maker. Hindi tayo nagsasala sa climate change, pero tayo ang biktima. Maraming ganon. Kaya kailangan din ng matimbang na sistema ng pananalapi upang mapondohan ang gasto sa paghahanda ng mga umuunlad na bansa para sa pagbabago ng klima. Yung tinatawag nilang adaptation. Kasi naapektuhan tayo, we have to adapt to climate change na nanggagaling sa ibang bansa. At para na rin sa paglikha at paghahatid ng mga makabagong teknolohiya sa mga nangangailangang bansa. Kagaya natin, isa sa mga biyaya natin sa relasyon sa Denmark ay ang paggamit ng mga windmill. Hindi ba ang Denmark ang pioneer ng wind power? Di ba Denmark, isa sa mga, kaya nga nag-host sila nitong climate change meeting. Kasi may K rin sila. Mababa rin ang kanilang carbon footprint. Dahil matagal na silang gumagamit ng wind power, renewable energy. At mga Danish companies, meron silang investments ng wind power sa Pilipinas. Meron sila sa Bangi, doon sa Ilocos Norte, at saka doon sa Batanes. At marami pang iba na pinaplanong ilagay sa Pilipinas. Yung mga bagong teknolohiyang yun ay mahal. Sabi nga nila, yung windmill ay 15 years ang payback period kasi malaki ang initial capital. Kung iiwanan mo lang sa ekonomiya or sa mga computation ng payback, lahat gagamit ng coal kasi yun ang pinakamaliit na investment. Kaya kailangan na tulungan ang mga bansa gaya ng Pilipinas na ma-afford itong mga bagong teknolohiyang ito. At malaki naman ang tulong sa atin ng Danish financing dahil pinifinance nila yung sarili nila ng mga investor. Kaya ito ang mga kailangan natin gawin. Tiyakin na yung mga mayayamang bansa na silang nag-contribute sa climate change ng malaki ay bawasan ang kanilang emission. At tiyakin din na tayo na mga biktima ng climate change ay magkaroon ng sapat na kakayahan na gawin ang kailangang gawin para maka-adapt tayo sa mga problema ng climate change. At hindi tayo dapat lumikas sa Copenhagen nang walang kasunduang mahigpit, alinsulod sa mga pananagutang dapat tanggapin ng lahat. Bagaman, iba-iba ang nakaatas sa bawat bansa. Tao ang lumikha ng suliraning ito at tao rin ang lulutas nito. Kanina nga yung dasal, sabi, nung ginawa ng Panginoon ang ating mundo, walang pollution. Kaya itong pollution ay nanggaling sa tao. At tao rin ang dapat makahanap ng solusyon. At ang hinihingi ko sa inyong lahat ay ang panawagan ko sa inyong lahat, itaguyod ang ating gobyerno sa ating pagsusulong sa ating bansang Pilipinas ng kaunlarang gumagalang sa kalikasan. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng
tulong ninyo at suporta ninyo. Gaya na, mas nasisihin akong marinig kay Ambassador Buen Suceso na pag may magandang balita tungkol sa Pilipinas, kayo ay nasisiyahan. At kung may malungkot o masamang balita tungkol sa Pilipinas, kayo naman ay nagdadamay at nagdedepensa. Sana ituloy ninyo itong paggabay sa ating pamalaan at kayo rin naman, siguro naman, ay nararamdaman din nyo ang pagmamahal ng ating bansa para sa inyo. Salamat kay Ambassador Buen Suceso and we thank our Honorary Consul General. Salamat sa mga leaders ng Filipino community dito na tumutulong sa pag-aalaga ng ating mga Pilipino dito. Kayo ay over 10,000 Filipinos sa Denmark. I hope that you are 10,000 happy Filipinos because you are 10,000 beloved and respected Filipinos. Respected not only in Denmark, but in your home country, the Philippines. Maraming salamat at maligayang Pasko sa inyong lahat. Maraming salamat po, Pangulong Roy Pagalaroy. Amin po kayong